Sister Bless, idagdag? Daniel? May nais kang ano. Pumasok ko lang sa akin ngayon, dito sa topic, is yung about sa forgiveness. Ibigay ng forgiveness ng ating Panginoon sa Kristo, lalong-lalo na sa mga taong makasalanan. Dahil kaya nga po bumaba siya rito sa atin, sa mundo, upang maglinis ng kasalanan at hindi tawagin yung mga righteous. Yung nga po yung mga tingin nila sa sarili nila, righteous sila, ganyan, hindi na sila nagkakasala. Ngunit yun nga po, no, yung mababasa nga rin po natin yan sa Mateo na tinawag nga po ng Panginoon, di ba, yung mga kamakasalanan, yung mga sinners, sumama po siya doon. And then, hindi naman po siya doon nagpabalot. Kumbaga, inano niya po itong mga sinners na ito upang yun nga po no magtalikuran na or baguhin na yung kanilang mga pamumuhay, and isa pamuhay na po yung kagustuhan po ng Diyos sa kanilang mga buhay. And yun din po yung sinasaad dito nga po sa ating pong topic ito nga po na topic ni Ate Angel kanina. And also yun nga po yung sa mga katuruan nga po sa mundong ito na alam naman po natin na talagang hindi po nakakapagpabago o nakakapagpatalikod nga po sa pagkakasala nga po na ginagawa ng mga tao sa kanilang mga buhay. Bagkos, diba yun nga po, mababasa rin po natin yun sa 2 Timothy chapter 4 na ginagamit lamang po nila yung mga kagustuhan nilang makakapag-please lamang po sa laman nila, yung kumbaga itching ears, yung mga gusto lamang nilang verses, tapos ginagawa pa nga pong mga tawag dito, mga motivational quotes, di ba? Na mababasa nga, ano nga po natin yun sa mga tao social media, nakikita natin, nakabayo pa sa kanila, pero hindi naman po nila naipapasamuhay. Kaya, hipokrita lang po yung mga ganong bagay. Kaya, inano po tayo ngayon, lalo ngayon, tayo po na nakakapakinig nga po ng salita niya, we are blessed to hear this word because ito po yung naglilinis sa atin, nagpapabago po sa ating mga pamumuhay, nagre-rebuke, nagko-correct. And yun nga po, no, lalong-lalong nagbibigay po ng kagalakan sa atin kahit po may mga tribulations and persecutions tayong dinaranas or mga paghihirap tayong dinaranas dito sa mundong ito. Bagkos nandyan pa rin yung ating Panginoon upang subaybayan tayo, gabayan, at itama po, no, at mahalin, bigyan po ng peace kahit po ganito yung mga nararanasan natin sa mundo. And yun lang naman po. Salamat. Amen. Sister Bless, ikaw, baka meron kang nais idagdag? Yes po, Sister Angel. Po yun, no, yung mga ninatopic nga po ni Sister Angel dito sa unang sulat ni Pablo sa Timoteo, sa unang chapter, mga kapatid. Kaparehas nga po yan, no, nabanggit din po ni Brother Daniel dun sa 2 Timothy, and then nandun din po sa Colossus, no. And then ito nga po ibabalalaban sa maling aral. Ibig sabihin, any other gospel other than the kingdom gospel of the Lord Jesus Christ. Sabi nga po sa Galatians, mga kapatid, balikan natin yun. Nandun kasi yung babala ng Panginoon dito. Ang sabi po niya sa mga taga-Galatia at syempre po para sa atin, kasi para sa pagtatama rin po, warning po rin yan sa atin, sa ating lahat. Nang sabi po dito, no, Galatians chapter 1 verse 6, ako'y namamangha na napakalinis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, katulad po ng sinabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, yung mga ilan po doon ay bumaling na po sa ibang ebanghelyo, ibang aral, ibang gospel, mga kapatid, which is hindi po yun ang kalooban ng Panginoong Hesus. Iba po yung pinapangaral sa kanila. At ang sabi po dito, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Ganun po kabigat yung babala ng Panginoon, na sila ay sumpain dahil po sila ay binabaluktot nila, iniiba nila, pinepervert nila yung gospel na galing sa Panginoong Hesus. Kasi kung ang gospel po, itong salita ng Diyos, tungkol po ito sa Diyos. Hindi, it's not about man. So dapat ang gospel, it should serve the Lord, our God. God-serving gospel dapat, at hindi man-serving gospel.
kung yang pinapangaral ng taong iyan ay hindi ang buong kalooban ng Diyos, hindi ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ng tao, hindi ang kautusan niya, hindi ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos ang pinapahayag ng taong iyan, sabi nga ni Apostol Pablo dito, kahit pa yan ay sila mismo, kung nag-iba na sila, di ba, ng tinuturo, or isang anghel. Ito'y, ibig sabihin, kahit may nakalagay po dito, no, kahit daw isang anghel. Alam naman po natin na anghel ay, 'di ba, si Satan po ay dating si Lucifer, siya po ay anghel, ngayon ay fallen angel, 'di ba? Na yan siya po, si Satan ang kasamaan, representasyon talaga siya ang kasamaan na umiiral sa mga tao na nangangaral ng ibang ebanghelyo, ibang gospel, hindi kingdom gospel ng Panginoong Hesus. Kasi po, katulad nga po yung iba, pinapangaral nga nila yung puro nga prosperity, puro mga blessings, puro lamang mga positive, pero hindi pinapangaral yung about sa judgment, about sa wrath na parating, galit ng Panginoon, about po sa pag-rebuke ng sin, about sa pamumuhay ng holiness and righteousness sa Panginoon. Hindi nila pinapangaral. Bagkus puro positive lang, puro sabi ni Brother Daniel, yung pinapangaral nakakaplis lang ng laman ng tao. Kaya kapag nakarinig sila nito, ng tamang katuruan, kingdom gospel ng Panginoon, itching ear sila. Ibig sabihin, nangangati yung tenga nila kasi nag-o-oppose yung spirit of the world or spirito ng mundo na galing sa kasamaan, galing kay Satan na umiira sa mga taong iyon, 'di ba? Versus sa atin na nasa atin ang banal na espiritu. Opposing po sila, kaya sila'y nagngangalit yung mga espiritu ng mundo na nasa kanila. Kaya hindi nila matanggap-tanggap at nagsasalita silang ng masama or humahanap ng iba na makakaplis sa kanilang laman. So, yun po yung mga kapatid. So, ang sabi nga po, no, sabi din po dito, tinandaan ko yung mga mga key, dito, verses dito sa Timoteo, 1 Timothy chapter 1. Ang ganda na nasabi dito ni Apostol Pablo regarding sa 1 Timothy chapter 1 verse 5 to 8. Basahin po natin tas paliwanag. So sabi po dito, no, subalit ang layunin ng aming tagubilin, ito nga pong pinapangaral nila Apostol Pablo, galing po 'di ba, kingdom gospel ng ating Panginoong Hesus. Ang tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi. Diba? Konsensya, mabuting konsensya, malinis na konsensya, at sa pananampalatayang hindi pakunwari. So, ibig sabihin mga kapatid, ito yung dapat na-highlight eh. Kasi yung iba, yun nga po, yung iba, yung mga tinuturo sa mga relihiyon, ay physical lamang, hindi naman tunay na kapagbibigay ng pagbabago at pagsusupil sa laman ng tao para matalikuran talaga nila yung nasa ng laman nila. Hindi po nangyayari. Wala silang transformation, bagkus natutuon lamang sila sa pakakinig at yung nangangaral sa kanila ay wala din pong totoong mabuting bunga o pagbabago sa buhay. Kaya ganun lang din yung nahahatid sa mga nakakapakinig. Live-in bread, makasalanan. Makasalanang turo. Same Bible pero iba yung pagpapahayag at pagtuturo pangangaral nila, hindi sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos ay tayo ay kanyang mabagot, mapabanal at matuwid. Pero anong ginagawa nila? Pinapakain lamang nila yung mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, dun lamang sa makakaplis ng kanilang laman na nakakatolerate na wag silang magbago at talikuran ng kanilang pagnanasa. Diba, akala kasi nila save na sila. Yan nga yung maling gospel na pinipreach ng iba sa mga relihiyon. Na once na tinanggap mo ng Panginoon, na save ka na, nakapag-repent ka na, okay na yun. Mali. Wala pong ganong gospel. Hindi po yun gospel. Diba gospel yun ng sa kaaway. Kasi, alam niyo po mga kapatid, si Satan po, may tinatawag po dito na doctrines of the devil. Yan po ang ginawa ni Satan at ng kanyang evil forces. Binaluktot po nila, tinakpan po nila yung katotohanan at nagkaroon po sila ng sarili nilang doktrina. At yan nga po yung ipapangaral ngayon. Lahat ng hindi naka-abide, lahat na naka-disobey, lahat ng naka-disalign sa kalooban ng Panginoon na pangangaral, lahat po yan sa dyablo. Kasi kung ikaw nakikinig ka doon sa mga pinapakinggan mo pero walang nangyayari sa iyo eh. 'Di ba? Ganun nga po tayo dati nung nandun pa po tayo sa mali.
sa katuruan ng mundo, sa maling pangangaral. Wala pong pagbabago sa atin, spiritual. Kasi physical lamang yung nangyayari. Ang gusto ng Panginoon, spiritual. Ito nga po yung gusto niya, no? Magkaroon tayo ng malinis na puso, 'di ba? Pag-ibig, 'di ba, sa Diyos, sa ating kapwa, mabuting budhi o mabuting konsensya malinis, at pananampalatayang hindi pakunwari. Ibig sabihin po, yung pananampalataya ay hindi lamang sa dila. Hindi mo lamang sinabi na naniniwala ka, nananampalataya ko, bagkus nakikita ngayon sa pamumuhay, sa pag-uugali, sa pananalita, sa lahat ng ginagawa. Nagre-reflect na yung wangis ng Panginoon, mabuting bunga ng banal na espiritu. Kaya ngayon, yun ka na. New creation ka na. Hindi ka na yung dating ikaw na makalaman at makamundo. Yun po yung sinasabi dito, mga kapatid. Sabi nga po din, no, ang ilan ay lumihis mula rito at bumaling sa walang kabuluhang pag-uusap. Ayan nga po yung nagdidiba-debate sila. Kung ano ba daw, si ito ba daw na relihiyon daw yung tama, si ito ba daw na relihiyon ang tama. Division lamang ang dala ng relihiyon, mga kapatid. Ang sabi nga po, ang kingdom, kaharian ng Panginoon is not divided. It is united. One in Christ, one Spirit, one Lord, one God, one baptism, one body. Pinag-isa po tayo, ang ulo, Panginoong Hesus, ulo ng iglesia, tayo ang katawan. So we function as one. Kung ano ang isip, 'di ba, pamumuhay, pag-uugali, puso ng Panginoon, lahat pinapairal, 'di ba, natin sa ating pamumuhay. We follow Him because He is our head. Kailangan isa po yan ng galaw. Which is ang mga relihiyon po, karaniwan talaga dito, ay nagpo-promote lamang ng division. Away-away, debate, diskusyonan. Ito nga po yung sabi dito, nauwi lamang sa mga ganon at hindi naman natuon dun sa kailangang mabago sa tao. Natuon na lamang dun sa pagdidiskusyon. Wala nang natapos, 'di ba? Ganyan po yung nangyayari eh. Hindi nga po yun ang wangis ng Panginoon. Ang binibigay ng Panginoon ay espiritu, 'di ba? Ang banal na espiritu, peace. Hindi po division. Pag division 'yan, kapag yan ay chaos yung inaano, 'di ba? Mga walang kabuluhang diskusyonan, sa kaaway yan, kapatid. Kasi ang kingdom ng kaaway ay divided. Action and how you live speaks louder. Amen, mga kapatid. Hindi po lamang sinabi mo sa dila, tapos pag nakita ng Panginoon yung pamumuhay mo, yung nasa puso mo, hindi naman talaga tunay, 'di ba, nananampalataya sa Kanya. Kumbaga, malayo naman talaga sa Kanya. Kasi kung totoo kang nananampalataya sa Kanya, nananalaytay at namumuhay, umiiral sa'yo yung kalooban, yung righteousness and holiness niya. Yan po yung mga kapatid. So, sabi po dito, no, ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Tama po yung paliwanag dito ni Sister Angel kanina. Na itong kautusan, 'di ba? Hindi po siya para doon na sa mga matutuwid, yung wala, 'di ba? Para po ito doon sa mga makasalanan na kailangang magbago. Doon sa mga handang magbago. Tama po yung nasabi ni Sis Angel kanina. Tayo po yan dati eh. Kasi po wala pong mabuti, walang righteous, only the Lord God. Kaya nga po, siya ang nagkatawang Diyos na po ang nagkatawang tao upang magbayad ng ating mga kasalanan. Kasi siya lang po yung yung karapat dapat. Tayo hindi. We all fall short of the glory of the Lord. Lahat tayo makasalanan. Kaya nung tayo'y nalinis sa kanyang banal na dugo, dun sa kanyang sakripisyo, yung kanyang crucifixion, diba? Nung siya'y muling nabuhay, tayo ay nalinis, tayo ay napunta na po dito sa kaharian ng Panginoon. At binabago niya na po tayo, sinasanctify na po tayo. Nandiyan na yung banal na espiritu upang tayo ay mapabanal. Hanggang po, yan, sa kahuli-hulian ng iyong hininga, ipapamuhay mo siya. Ang iyong pananampalataya, paglakad ng tuwid sa Kanya. Kasi yan ang totoong kalooban ng Diyos. Hindi po yung sinasabi nilang once save, always save, na doon ka lang nag-repeat, na tinanggap mo ang Panginoon, tapos okay ka lang magkasala kasi may kapatawaran. Anong pinapalabas nila dun? Pinapervert, ina-abuse nila yung grasya, yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga po niya, binayaran ng kasalanan upang tayo ay kanyang malinis. Dinestroy niya na yung sin, dinefeat niya na yung sin para tayo ay tunay ng magbago. Papunta sa wangis niya, hindi pabalik. Kasi yan nga po yung katuruan ng mundo
na sige, okay lang, mapagpatawad naman ng Panginoon eh. Okay lang magkasala tayo. Diba? Sige lang ayan na naman, sila ay naniniwala daw sa Panginoon pero tingnan mo yung pamumuhay. Nandyan sa pag-inom, nandyan sa pangangalunya, sa pang-chichismis, sa pagbibisyo, sa hatred sa kapwa. Diba? Tama po yung sinabi ni Brother Daniel, kahipokrituhan. Kasi hindi naman tunay na nababago sila. Ang sabi nga ng Panginoon, no, yan, madalas nating mabanggit, Jeremiah 7, pag basahin niyo po mabuti yun, napakaganda po nun. Sabi niya doon, yung mga kung sino pa yung tumatawag sa kanya sa mga bahay-sambahan, umaawit, na sinasabi na sila daw ay walang mangyari na masama sa kanila, sila daw ay ligtas na. Pero pagkatapos, anong ginagawa? Nandun sa paggawa nila sa kasalanan. Walang tunay na pagbabago. Hindi spiritual. Walang spiritual transformation. So, ano sabi ng Panginoon? Sino bang niloloko nyo? Hindi siya, kundi ang mga sarili nila. Kasi nakikita naman ng Diyos ang ginagawa nila eh. Nakikita lahat. Kahit nga, di ba, kaibuturan ng puso mo, ng isip mo, lahat ng alam niya lahat. Hindi tayo makakapagtago. Kaya ang mga tao po, yan ang talagang deception ni Satan na mas matakot pa sila sa kapwa nila tao, yung mga nangangaral sa kanila na pag sinabi ganito ganyan, yun yung susundin nila. Pero yung kalooban ng Diyos, hindi nila sinunod. Yung Diyos na kayang kunin ang kanilang buhay at kaluluwa, dun sila hindi natatakot, bago sa mga tao lang. Yan nga po yung nawala eh, sa mga relihiyon, yung takot sa Diyos. Yun dapat eh. Yun ang mga una. Fear is the beginning of wisdom. Kasi doon, pagka nagkaroon ka ng takot sa Diyos, doon mo na siya aalamin, kikilalanin sa kanyang salita. Nandun magkakaroon ka ng desire. Kasi ayaw mo na, may fear ka na magkasala, na ma-offend, na masaktan mo yung damdamin niya kasi mahal mo siya. Kaya sabi niya, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking utos. Ibig sabihin, aalamin mo ngayon kung ano yung mga hindi niya kinalulugod. Kasi kung natutuon ka lang sa pakikinig, yun lang yung masusunod mo. Paano kung mali? Hindi mo naman nabasa. Hindi mo alam na mali na pala yun. Diba? Yan po, dapat mismo tayo ang umaalam, kumikilala sa Panginoon, sa kanyang salita, para buo natin at tama nating masunod. At tama rin nating maibahagi sa ating kapwa. Kasi kapag yan naibahagi natin ng mali, talagang accountable po sa atin. Always be rooted, always back on the word. Amen. So, yan po yun. No? And then dito, mga kapatid, yung sa 1 Timothy chapter 1 verse 16. Sabi po dito, no? Ganda nito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay mahipahayag ni Hesukristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sa makatuwid mga kapatid, siya talaga yung ating halimbawa. Role model. Linatag na ng Panginoon lahat, pinakita niya na ang lahat ng ating susundin. Papamuhay na lang natin, paiiralin na lang natin sa ating buhay. And sabi nga dito, no, nang upang maipahayag ni Hesukristo ang kanyang sakdal na pagtitiis. Ibig sabihin, kung siya ay nagtiis, kung siya ay naghirap, lahat ng kanyang naranasan ay mararanasan din po dapat natin kasi makipot po yung daan patungo sa kaligtasan, patungo sa langit. Ayan, no, halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, siya po talaga yung ating susundan. Titingnan mo, paano mo malalaman? Siyempre, babasahin mo yung salita kasi siya po yan. Nandyan po yan sa, makikilala niyo yung Panginoon, umpisahan lagi sa Gospels. Matthew, Mark, Luke, dyan. Andyan po yung istorya ng Panginoon, ng kanyang pamumuhay, ng kanyang buhay, kamatayan, resurrection. Dyan po natin siya makikilala. At syempre po, diretso nyo po New Testament, tapos saka po kayo bumalik sa Old Testament. Kasi siya po itong lahat. Ito nga pong kanyang salita, siya po ito lahat. Talagang it points to Lord Jesus Christ. Diba? The Father, the Son, the Holy Spirit, one God in the mighty name of Lord Jesus Christ. Siya yan, mga kapatid. So, sabi nga din po dito, no, sa 18 naman to 20, sabi po, ang biling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito, ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban or yung good warfare sa English, mga kapatid. Dahil nga po, tama yung sinabi ni Sis Angel, no? Ito'y race, 'di ba? Na talagang path
makipot na daan yung ating tinatahak. So, kailangan po, dapat mapairal yung kabutihan. Hindi ka dapat matetempt na bumalik pa dun sa dating mong pag-uugali. Na wag mong ipagsaalang-alang yung righteousness and holiness of God sa pansamantalang comfort sa mundo. Mga kapatid. Yan po yun. Kasi, sabi nga po dito, no, sa pagpatuloy natin, no, na iniingatan ng pananampalataya at mabuting budhi o konsensya sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, yung iba po na hindi isinaalang-alang ang lahat ng ito, yung kanilang pananampalataya at yung mabuting budhi o mabuting konsensya, malinis na konsensya, tumalikod. Pinagpalit nila ang lahat ng ito para sa pansamantalang ginhawa dito sa mundo. Mga takot na ma-persecute, mga duwag na ipamuhay. Kasi nga po, makipot ang daan. Talagang mahirap ang pagsunod sa Diyos. Kaya nga po sila, ito katulad nito, si kabilang sa mga ito, si Himeneo Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila ay maturuang huwag manglapastangan. Yan nga po yung ginawa nila. Talagang nabaling na sila doon sa mali. Bumalik na sa dating sila, yung dati nilang pamumuhay. Hindi nila napamuhay hanggang sa huli ang katuruan ng Panginoong Hesus. Ang kanyang biyaya, ang kanyang kalooban. Kasi nga po sila, katulad nga po ni Demas, no? Katulad din ni Demas, na pinagpalit po itong lahat ng ito, blessing ng Panginoon, yung pangangaral, kasama niya sila Apostol Pablo, pinagpalit niya yun lahat para dito sa kasarapan sa mundo. So, yun po yun mga kapatid. Kaya po tayo, wag po nating gagawin iyon mga kapatid. Kasi, pansamantala mong comfort dito, pansamantala mong pleasure, pansamantala mong convenience, ang kapalit naman, eternal suffering. Anong pipiliin mo kapatid? Temporary suffering na lang. Kasi saglit lang ang buhay natin dito. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya nga po, asikasuhin na natin ang lahat ng tungkol sa ating afterlife, sa ating eternity. Kung ito ba ay, di ba, eternal life with the Lord. Kasi mirror na to eh. Kung anong pamumuhay natin dito, yun ang mirror ng ating afterlife. Kung saan ba yan, eternal life with the Lord Jesus Christ, sa kanyang eternal kingdom, or eternal suffering sa lake of fire. Yan po yun mga kapatid. Salamat po. Amen. Ganda, Sister Bless. Thank you, Lord. Ayun, baka meron pa po gustong magbahagi. Siguro kung wala na, pwede natin closing prayer. Sister Bless, pwedeng ikaw na mag-closing prayer. Okay po mga kapatid. Wala na pong magbabahagi mga kapatid. Nanay Wilma, baka may add pa po kayo. Nanay Evelyn. Ito pa si Nanay Evelyn. Ay, mukhang may inaas. Ay, okay po. Yan, praise God. Maraming salamat po, Panginoon, para sa hapong ito ay napuspos niyo po kami ng karunungan, ng kalaman ng revelasyon sa pamamagitan po ng aming kapatid na si Sis Angel na ginamit niyo po, Holy Spirit, bilang tagapagsalita po. No? Maraming salamat po, Panginoon. Tayo po'y manalangin na at magpasalamat, humingi ng tawad at magpagabay po sa Panginoon para sa araw na ito. Tayo po yumuko at pumikit at manalangin na bago maghiwa-hiwalay sa hapon na ito. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa hapon pong ito, ang dami po naming natutunan. Ang dami niyo pong ipinaalam sa amin na siyang magtatama po ng aming pamumuhay at bilang warning na rin po sa lahat ng hindi niyo kinalulugod na nabanggit po dito katulad ng mga babala sa maling turo. Lord God, maraming salamat po dahil ipinabati niyo ito sa amin at nawa po ang bawat isa ay maisa-isip, maisa-puso, maisa-buhay at maibahagi din nila ito sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga nakabaligid sa kanilang tao, nakakasalamuhan nila, maging public or online man po, ay maibahagi din po nila upang nang sa gayon ang mga tao po, Panginoon, na makakapakinig ay matataniman po ng Kingdom Gospel at malalaman din po nila ang inyong kalooban sa inyong salita na siya po nilang dapat masunod
sumunod sa kanilang buhay at hipuin niyo po ang puso nila patungo po sa inyo at sa inyong kaharian ng masikna po nila ito at lumakad na din po ng may kabanalan at tuwid po sa inyo, Panginoon. Dahil alam naman po namin, there's no other gospel other than your kingdom gospel, Lord Jesus Christ. Na tanging sa inyo lang, Panginoon, kayo lamang ang tanging daan, kayo lamang ang tanging katotohanan, kayo lamang ang tanging buhay, tanging makakapagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. There is no other way other than you, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa sa hapong ito, Panginoon, ay gabayan niyo po ang bawat isa. Tama ang dapat itama, disiplinahin ang dapat disiplinahin, bunutin, alisin ang dapat alisin sa kanila, sa kanilang isip, sa aming mga isip, sa aming mga puso, sa aming mga konsensya, mga postura, kondisyon, intensyon ng puso, sa aming mga konsensya, pag-uugali, sa aming mga nakikita, naririnig, nasasabi, nagagawa, at naiisip. Lord, lahat ng ito ay linisin mo. Hawakan mo ang dapat hawakan sa amin upang nang sa gayon ay hindi kami ang umira sa aming buhay, hindi ang aming emosyon, Panginoon, ang umira sa aming buhay, hindi ang aming sariling desisyon o sariling kalooban, bagkus ang inyong kalooban lamang, Panginoon, kagustuhan, pamamaraan, kautusan, at inyong salita lamang ang may papamuhay namin sa aming mga buhay at hindi yung amin at hindi lalo't higit hindi sa mga napapakinggan namin sa mga tao na alam naman po namin na makakapagpahamak lamang po. Alam po namin na tanging sa salita mo lamang na kami po mismo dapat po ang nagbabasa at umaalam, kumikilala po sa inyo, nagkakaroon ng intimate relationship sa inyo, Panginoon, na relasyon sa inyo, mabuting relasyon, fruitful, na may mabuting bunga na resulta, Panginoon. Dahil yun po ang inyong gusto, Panginoon, na kami ay inyo pong mapabanal sa aming pamumuhay at hindi matuon lamang dun sa mga walang kabuluhan na diskusyonan na wala namang nangyayari, hindi naman nakapagbibigay ng tunay na pagbabago espiritual sa buhay ng bawat isa. Panginoon, nawa po gabayan nyo ang mga nagpapalaganap ng inyong kingdom gospel, Panginoon. Protektahan nyo po sila nang sa gayon ng inyong kingdom gospel ay maipreach na po sa lahat ng sulok ng mundo nang sa gayon ay kayo po ay makabalik na. Yung mga lordship nyo, Panginoon, ay tuntunin nyo na po at idagdag nyo na po dito sa inyong kawan, sa inyong kaharian upang sila ay mapagamit na ang kanilang pamumuhay at sila po ay makapagtrabaho na rin katulad po namin at matulungan din po kayo dun pa sa mga iba pa pong lordship na kailangan din pong maidagdag na po dito sa inyong kawan, Panginoon, at maprotektahan nyo na po, mapuspos nyo na din po ng physical man or spiritual blessing, Panginoon. Doon na po nakatuon ang aming buhay sa paghahanda sa inyong nalalapit na pagbabalik. Kami po ay nananabik na para dito, Panginoon, na habang wala pa po kayo, kami po ay gamitin nyo kung ano po ang kailangan nyo po na mangyari sa aming buhay. Heto, gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, para sa inyong kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan lamang at hindi para sa aming mga sarili. Yun lamang, Panginoon, itinataas ko na po ang panalangin ng bawat isa nang upang sa gayon ay inyo po na matupad sa kanilang buhay na naaayon pa rin po sa inyong kalooban na siyang matupad sa aming buhay at hindi na po yung sa amin. Sa inyo na po namin tinataas ang pinakamataas na papuri, pagpupugay, pasasalamat, pagsamba, ang kaharian, kaluwalhatian, kadakilaan, kapayapaan, at kapangyarihan ay mapasa inyo magpasawalang hanggan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, there's only one God, and that is in the Lord Jesus Christ. Name we pray. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Shalom!